tumayo at nagsaing. Subalit nang maluto ay iba ang kumain. Maparating naman ang sino mang nakakain. Lubos na siya ang walang pagalitin. Ito ang tunay na siyang Tama po. Ito po ang tunay na nangyayari sa amin, sa samahan namin Tindig Katao. Marami po kaming pinag-aaralan na ngayon ay unti-unti namin inilalahad sa inyo sa pamamagitan ng programa namin ito na Tindig by Esamar. So sa ngayon po, dahil buwan ng Enero, tatalakayin po natin ang gawa ng mga bata. Kaya nga po, malalaman nyo na kung ano ba talaga itong mga kapilyo ang ginawa ng Mesiyas nung siya ay bata sa piling ng kanyang ina, si Maria, at ng kanyang ama na si Jose. Kaya subaybayan po ninyo ang mga kapilyuhang ito, kaya panoorin po ninyo. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, tatalakay na po tayo sa mga gawa at ginawa ng bata. So, doon sa ating unang katanungan nung nakaraang linggo, di po ba binuksan natin ng mga magulang sa material? Paano nyo imumulat ang timbangan ng kaisipan sa inyong mga supling? Yan ang unang katanungan natin. At para naman po sa mga bata, kayo mga bata, ano ba ang dapat mong gawin gayong ikaw ay mangmang pa lamang? So, paano mo masusundan ang mga gawa at ginawa ng Mesiyas at ng May? Okay? So yan po, yan iinog ang ating talakayan. Pero hahango po tayo sa padron ng ginawa talaga ng Mesiyas nung sila ang bata nung mga unang-una. Okay, so si Jose na kinagis ng ama sa material ng Mesiyas ay isang karpintero. Sa kanyang pagtatrabaho, madalas siyang pinanonood ng Mesiyas. Minsan, hindi inaasahang pangyayari kahit naggaano ito kaingat. Ito ay nasugatan sa kanyang pagpapait. Nasaksihan ng Mesiyas ang nangyari kung kaya lumapit sa ama, tumingala at umusal. Hinawakan niya ang parteng nasugatan at habang hawak-hawak niya ang sugat, naramdaman ni Jose na napapawi ang kirot. Parang naglahong bula ang sugat. Sa puntong ito, matatawag nating ang Mesiyas ay naging manggagamot sa kanyang magulang. Bilang bata, paano ka ba nakakatulong na mapawi ang mga sakit na nararamdaman ng iyong magulang? At magulang, ano ba ang dapat mong gawin para magamot ang iyong mga nararamdaman? So yan ang unang gawa na kung saan ay pinakita ng Mesiyas bilang siya ay isang manggagamot. At yan ho ang role ng mga bata. So, hindi lang panggagamot ang kayang gawin ng mga bata sa buhay ng kanilang mga magulang. Pwede rin silang maging magician, pwede rin silang maging kusinero, pwede rin silang maging magbubukit, at pwede rin silang maging tindero. No? At yung ang subaybay ng Anghel de la Guardia ay talagang ipinakita na malakas habang sila ay nasa panahon ng sa edad ng Mesiyas. Ang pangalawang ginawa ng batang Mesiyas, isa sa mga gamit ng karpintero ay ang lagari. Habang naglalagari, bigla itong naputol at yun ay nasaksihan ng batang Mesiyas. Lumapit ang Mesiyas sa kanyang ama at nagbiro, "Ama, totoo po bang putol ang lagari mo?" Patingin nga po at inabot ni Jose ang lagari sa bata. Hinawakan niyo ng Mesiyas at doon niya sinabi, "Wala naman po eh. Nasaan po ang putol? Wala naman pong nasira." Nang inabot ng bata muli ang lagari sa ama, laking tuwa ng ama. At sinabi na lang sa bata na, "Ikaw talaga bata ka? Ano ka bang talaga?" At yun, saka itinuloy ni Jose ang kanyang pagtatrabaho. Parang magic ang ginawa ng Mesiyas doon sa gamit ng ama sa kanyang pagtatrabaho. So, pwede pala maging magician ang mga anak sa kanyang magulang. Ang batang Mesiyas ay madalas din nagmamasid din lang sa gawain ng kanyang ama. Ganon din sa kanyang ina. Kaya isang beses sa panahon ng pagluluto ni Maria sa kusina, naroroon ang bata at hindi pinapansin ni Maria ang kanyang anak sapagkat sa sobrang kaabalahan niya sa kanyang pagluluto. At wala namang ibo ang Mesiyas habang pinanonood ang ina sa gawaing bahay.
Nang inakala na ni Maria na luto na ang kanyang sinaing, sa kabila ng matagal na itong nakalagay sa kalan at malakas na apoy, binuksan niya ang takip. At laking gulat niya sapagkat ang nakita niya ay bigas pa rin. At doon niya tinawag ang pansin ng anak. At tinanong kung bakit nagkaganoon. Sumagot ang Mesiyas, "Sige po, ina, tingnan niyo pong muli ang inyong sinaing." At nang muling buksan ni Maria ang kaldero, laking gulat niya, lutong kanin na ang tumambad sa kanya. At nangiti na lang ang ina na habang tinitignan ang kanyang anak. Yan, gawaing bahay po, pinakitang papel ng Mesiyas sa kanyang kamuhi. So, hindi lang po sa loob ng bahay siya tumutulong, kundi ganoon din po sa bukid. Kasi kung minsan, ang mag-anak ay sama-samang pumupunta sa bukid upang magtanim. At ang kanilang dinalang itatanim doon ay isang puno ng mangga. So, maliit pa lang yon. So, pagdating sa bukid, itinanim ng mag-anak ang puno. At iniwan nila iyon sa ganong kalalagayan na bagong tanim. So, kinabukasan, bumalik uli ang mag-anak sa bukid upang tignan yung kanilang itinanim na puno ng mangga. At laking gulat ng mag-asawa sapagkat ang puno ng mangga na kahapon ay bata lang, batang puno pa lang, ngayon ay isang malaking puno na hitik ng bunga. Laking mangha ng mag-asawa at tanging ang Mesiyas lang ang parang walang nakita. So, hindi ba? Magic yun. Bilang magsasaka, ipinakita pa rin ng Mesiyas ang kanyang kapangyarihan bilang siya ay espesyal na bata sa panahon na yon. Minsan naman, napaibig si Maria na kumain ng mga bungang kahoy. Pero, nais niyang manatili at magpahinga sa bahay. Kaya, ang ginawa ng mag-ama, silang dalawa na lang ang pumunta sa bukid upang manguha ng mga bungang kahoy. Lubang napakatataas ng mga punong kahoy. Napakatanda na ni Jose para umakyat sa mga malalaking punong kahoy na yon. At lubha namang maliit si Mesiyas at delikado upang umakyat, upang siya ang paakyatin sa mga puno. Kung kaya't nag-isip si Jose kung paano ang gagawin niya para masungkit makuha ang mga bungang kahoy. Umusal ang Mesiyas at tumingala. Itinaas niya ang kanyang hintuturo. Gamit ang hintuturong daliri, itinaas niya sa mga bungang kahoy at itinuro. Habang nakataas ang kanyang kamay, ang mga bungang kahoy ay naglaglagan. Huminto lang ang paglaglag nang ibinaba ng Mesiyas yung kanyang kamay. So, anong magic meron ang hintuturong yun? Anong kapangyarihan ng kanyang ginamit upang magbagsakan, upang mautusan niya ang mga bunga ng punong kahoy na lumapag sa lupa? Hindi po ba espesyal talaga siya bilang bata? At yun ay kanyang ginawa para pagpapakita na talagang iba siya dahil meron nga siyang gagampanan sa mundong ito bilang bata. Sa kanilang pag-uwi, nabigyan nila ng kasiyahan si Maria dahil natupad ang kanyang nais na makatikim bungang kahoy. Okay. Isa namang pagkakataon minsan sa bukid pa rin ito na kung saan nangangailangan si Jose ng kahoy para sa kanyang gagawing pagkakarpintero. At kailangan niyang magbuwal ng punong kahoy na malaki upang magamit niya yung kahoy noon sa kanyang pagkakarpintero. Ang mga tao ng panahon na yon ay sadyang meron ng alam tungkol sa mga kapangyarihan ng salita na pang-espiritual kung tawagin. At yun ay turo din ng kanilang mga anghel de la guardia. At si Jose, bilang gumaganap noon, ay sinusubaybayan din siya ng kanyang anghel de la guardia. Okay, so meron pong alam ng mga kataga si Jose na kanyang ginamit, inusal niya yon at inilagay niya, iniihip niya sa kanyang palad at sa kanya itinulak, papabuwal ang malaking punong kahoy na yon. Habang pabagsak ang malaking puno, makikita sa tuktok ng punong yon ang Mesiyas na tawa ng tawa. Bago lumatag at sumayad sa lupa ang puno, nawala ang Mesiyas at bigla itong litaw katabi ni Jose. Akala niyo ba sa gawaing bahay lang at sa sasaka lang maaasahan ng Mesiyas? Hindi po. Uutusan din siya na umigib ng tubig
At syempre, nung panahon na yon, wala pa hong gripo, kaya balon ang pinagkukunan ng tubig na inumin, no? Yung gamit sa bahay. So, tumalima ang Mesiyas upang kumuha at magsalok ng tubig mula sa balon. Syempre, bata po yon. Kaya nga, sa pagsunod sa utos ng magulang, may kasama pa ring laro. Yan. Sa paglalaro ng Mesiyas, habang sumasalok siya ng tubig, nahulog yung timba na kanyang panalok. At dahil nga sa nais niyang abutin yun, siya naman ngayon ang sumunod na nahulog. May isang taong nakakita sa nangyari. At agad yung taong yun ay agad na pumunta kay Jose upang ibalita ang nangyari sa kanilang anak. Si Jose naman, nung narinig ang balita, agad din pumunta sa balon upang tulungan at iligtas ang anak. Samantala sa bahay, habang si Maria ay papunta at para sumunod dun hanggang sa balon, may tumawag sa kanyang likuran at ng kanyang paglingon, nakita niya ang kanyang anak, ang Mesiyas. Tuyong-tuyo ang damit, tuyong-tuyo ang kasuotan, at na para bang walang nangyari. Sa tagpong iyon, siya nang pagbalik ni Jose para sabihin na wala doon ang anak mo. Subalit laking gulat din ni Jose sapagkat yung anak na hinahanap niya ay nasa tabi ng ina na parang walang nangyari. Napailing na lang talaga si Jose sapagkat marami na siyang nasaksihan na kababalaghan na ginawa at nangyari sa kanilang anak. Hindi ba? Yun ay isang pagpapakilala ng ang mga bata sa panahon ng aksidente ay merong katuwang na tagapagligtas sa kanila. Yun ay ang kanilang mga anghel de la guardia. At doon nagpapatunay na sa panahon na ang musmos ay hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, nakasubaybay, mas malakas ang power at subaybay ng kanilang mga anghel de la guardia. Yan po ay napapatutuhanan natin sa pamamagitan din na kung saan kapag may nangyaring aksidente ng mga sasakyan, tanging ang mga bata ang nakakaligtas kadalasan. Kung hindi naman, yung may dala ng bata at ang bata ang nakakaligtas sa mga sakuna. Yun ho, madalas po ganon ang nangyayari dahil sa lakas ng suporta, ng subaybay, ng tulong ng anghel de la guardia ng mga bata sa mga nilikhang musmus pa lang. Pangwalo na po ito. Kung minsan ang Mesiyas ay nagpapaalam sa ina upang maglaro sa labas at mamasyal. Sa kanyang paglalaro, nakita niya ang isang matandang bulag na nagbabantay ng palay. Tuwing may kakaluskos na manok, ito ay binubugaw niya sa pamamagitan ng paghampas, yung bulag. Natuwa ang Mesiyas sa bulag na matanda, kaya ang ginawa niya, siya ay lumikha ng kaluskos. At sa bawat kaluskos na kanyang nilikha, siya namang hampas ng matanda at hinahabol ang ingay na yon. Pag-aakalang ang ingay na yon ay galing sa manok na kumakain ng palay. Nagpahabol ang Mesiyas sa pamamagitan ng paglikha ng mga kaluskos. At ganoon din naman ang ginawa ng matanda. Hinabol din siya ng hinabol dahil sa pag-aakala nga siya ay manok na kumakain ng palay. So, hindi nagtagal na pagod ang bulag na matanda at huminto na may kasamang hingal. Hingal ang matanda. Nakatayo ang Mesiyas sa harapan nito at nakatitig sa matanda. Hinaplot ng kanyang kanang kamay ang mata ng matandang bulag. Hindi nagtagal, naramdaman ng matanda ang init mula doon sa palad ng Mesiyas. Kanyang iminulat ang kanyang mata at unti-unting nakaaninag ito. Sa pagkakaaninag, doon lumitaw ang anyo ng isang batang nakangiti sa kanya, ang Mesiyas. Ang Mesiyas ang unang nasilayan sa pagliwanag ng paningin ng dating matandang bulag. Isang himala na tanging ang pananampalataya at gawa ng kinalulugdan ng gumaganap dito ang siyang nagtuwang para makita ang tinatawag na himala. Imagine nyo kung hindi nagpagod yung matanda, hindi makikita ng Mesiyas na meron siyang pananampalataya at tiyaga sa kanyang ginagawa. At yun ang kanyang premyo. Yun ang pinagkaloob sa kanyang gantimpala sa kanyang pagsisikap bilang bulag. Kahit ikaw ay may kapansanan, kailangan gumawa ka pa rin at magkaroon ka ng kabuluhan sa mundong ito. At yun ang nakita sa istoryang yun. Hindi niya
iniisip ang kanyang kapansanan para lang tumunganga at mamalimos. Kagaya ng nakikita natin sa ngayon, no? Ginagamit ang mga bulag sa pamamalimos. Hindi. Siya ay gumagana pa rin ng pangkaraniwan na parang katulad din ng isang walang kapansanan. Imagine mo, nagbabantay ng nilad na palay, gayong wala siyang paningin. Ang pinagagana niya lang yung kanyang mga pakiramdam. At doon natuwa ang Mesiyas, kung kaya siya binigyan ng gantimpala. Pero hindi kaagad siya binigyan ng gantimpala. Hindi ba sinubukan din muna siya bago siya binigyan ng paningin? Yun ang napatunayan. At yun ho, makikita nyo, ang simpleng istoryang yun ay may malaking dapat na tayo maunawaan. Dahil yun talaga ang padron na may magagandang paghuhugutan ng aral na ipinakikita na dapat nating sundan sa buhay natin ngayon. Para sa ating mga tao. So ang huli, yung pangsyam, minsan napagawi sa palengke ang Mesiyas. Nakita niya ang mga babaeng tindera. Nais niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging tindera. Kaya nagbiro siya sa mga tindera ng kakanin. Nagbiro siya sa mga ito at sinubukan niyang mangutang nang walang magpautang sa kanya. Nagsabi siya sa mga ito ng, "Huwag niyo akong sisisihin," at sabay talikod. Pagtalikod na pagtalikod ng Mesiyas, sumunod ang mga bilao na animoy naglalakad din. So, lahat ngayon, pati ang mga tindera ay sumunod na rin. Sunod-sunod na sila ngayon na parang mga naglalakad. Imagine niyo kung baga sa pelikula na una ang Mesiyas, tapos mga bilao, tapos mga tindera, di ba? Yun, sunod-sunod na naglalakad na yun. Hanggang makarating ang Mesiyas sa kanilang bahay. At laking gulat ni Maria dahil meron namang kapilyuhang ginawa ang bata, ang kanyang anak. So pagdating sa bahay, sa pagpasok sa bahay ng Mesiyas, huminto na rin ang paglakad ng mga bilao, yung pagsunod sa kanya. Ganon din naman ang mga tindera. Humingi ng tawad sa bata. Humingi sila ng tawad dahil alam nilang naging madamot sila dun sa bata na nangungutang. Pero biro lang yun ng bata. Sinubukan lang sila. Pagkatapos humingi ng tawad, ay umalis na rin ang mga tindera. Nang umalis ang tindera, doon ngayon pinagalitan ni Maria ang kanyang anak. Dahil sa ginawang yon na pagbibiro ng bata doon sa mga tindera. At ang tanging tugon ng bata, natutuwa lang naman po ako sa kanila, ina. Sa totoo lang, kung kaya naman pagbigyan ang isang bata sa kanyang munting kahilingan, bakit hindi mo pagbigyan? Di ba? Hindi naman malaking hihingin kawalan sa iyo yon. Kaya dapat huwag kang madamot lalo na sa mga bata. Maliban na lang, kung alam mo na yung kanyang hinihingi, ay para naman sa kanyang kapahamakan, doon ka pwedeng magdamot. Kaya nga ho doon, ipinakikita na yung simpleng kanyang kahilingan na pangungutang, hindi naman yung sinabi na kailangan niya utangin lahat, di ba? So dapat niliwanag muna ng tindera kung anong utangin niya. Eh wala pa silang benta. Bakit buhay naman ang utang? Dapat ganun nagpaliwanag sila. Anyway, hindi po doon ang punto. So, doon sa bawat pagkakamali ng bata, kahit po siya ay Mesiyas na may ginagampanan sa mundong ito na sinasabi natin magtuturo ng tama at magtutuwid ng mali sa tao, bilang bata, hindi rin po siya perfecto. At doon pinakita ni Maria ang pagganap niya naman bilang ina. Sa harap ng mga tindera, hindi niya pinuna, hindi niya pinagalitan ng bata. Inantay niya munang makalis ang mga ibang tao at nung sila na lang na solo, ina at anak, nakita ang pagkakamali, itinuwid ng ina ang pagkakamali ng anak, hindi upang ipahiya ito, kundi upang ipaalala na hindi sa lahat ng pagkakataon siya ay perpekto. Doon nakikita ang respeto ng ina sa anak. Kahit siya ay bata, bigyan mo rin ng respeto. Huwag mo siyang ipahiya sa harap ng karamihang tao. Yan po ang isang simple lang na sa pagiging manggagamot, madalas sa buhay ng mag-asawa, kapag nagkaroon ng supling, yan ang magsisilbing bigkis sa kanilang pagsasama, ang kanilang anak. Diyan ngayon, makikita ang kapangyarihan ng anghel. Kapag isang supling ay sumigaw na ng uha, hindi maipaliwanag kung anong kasiyahan na mararamdaman ng isang mag-asawa kapag sila ay nagkaroon na ng bunga, yung kanilang anak. Kaya, ang anak na ito ay maraming ginagamot
sa pagod ng magulang kapag galing sila sa trabaho, makita lang ang ngiti ng sanggol, napapawi na ang pagod. Ang Sagrada Pamilya, ang siyang tunay na kailangang mabuo na simbolo ng Ama Maria, Anak. At ang bigkis na yan sa pagitan ng babae at lalaki, ang anak, marami siyang ginagamot na karamdaman, marami siyang pinapawi na pagod, kaya hindi alintana ng isang mag-asawa ang anumang pagsubok kapag sila ay buo bilang isang sagrada pamilya. At sabi ko nga na show how. Mas epektibo yun na ipinakikita mo sa gawa ang iyong mga sinasabi. Sinasalita. Ang pangatlong gawa ng bata, yan pa lang, may kalayaan na silang maglaro. Pangatlo lang po yun. Ibig sabihin, kailangan mo munang matapos yung 1, 2, bago yung pangatlo na paglalaro. Kasi sa panahon na sila ay naglalaro, doon naman nila na ibibigay ang kalayaan nila bilang bata. At yun ang pinaka-paraan kung paano sila pagpapawisan sa pamamagitan ng laro. At yun din ay isang bahagi ng kanilang pagkakatuto. Kapag sila ay naglalaro, nararanasan nilang masaktan, nararanasan nilang matuwa, nararanasan nilang mabigo. Yun, nadidevelop yung iba't ibang klase ng damdamin sa kanila bilang bata. Kaya nga mga kaibigan, ang tunay na kahulugan ng Ama, yan po ay 3 persona. Ama, Maria, Anak. Bakit po may tuldok-tuldok yan sa katuruan ng tindig? Dahil yun nga po ang tukoy niyan, isang sagrada pamilya. Ang tinatawagan kapag ikaw ay bumanggit ng Ama. Sa ngayon, sa panahon ni Jesus, yan po ay, diba, Ama ko, Ama ko, Ama ko. Ngayon po ay, ang babanggitin na, sa ngayon, sa transition, ay Ayael, Ayael, Ayael. A, tapos L. So, ibig sabihin, yan po ay tumutukoy pa din sa Sagrada Pamilya na kung saan, sa panahon ng Iniza, yan na po ang ating tatawagan. Ayael, 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 nasa itaas namin kayo. Kaya nga po ang ibig sabihin ng Ayael, Ama, Ina, Anak, Sagrada Pamilya. At ngayon, sa panahon ni Jesus, yun ang ating binibigyan ng liwanag na ang Ama ay hindi tumutukoy sa Father na salita, kundi ito ay sa Sagrada Pamilya na Ama, Maria, Anak. At sa panahon ng misa, sa pagpasok ng bagong henerasyon, na kung saan ang babae na ang gaganap ng pagtuturo sa tao, tatawagin na po siya mula sa Ama. Ngayon, ang Sagrada Pamilya ay tatawagin ng Ayael, Ama, Ina, Anak. Okay. Yan ho ang ating feng shui. Bakit kailangan natin magsimula sa gitna? Diba? Yung point of intersection ang kailangan munang maunawaan natin dahil yan po ang tukoy ng paksa natin sa buwan ng Enero. Ano ba ang ginampanan ng bata nung siya ay nasa piling ng kanyang mga magulang? Kaya ho, yan mula sa gitna. Yan. Yung ba malinaw na sa inyo na talagang matatag dapat ang ugnayan ng isang Sagrada Pamilya dahil yun ang pinakabuhol, bigkis, point of intersection. Sa simula pa lang, ipakita na natin sa ating pakikipag-ugnayan, sa pakikipagrelasyon, ang kahalagahan ng gitna. Dahil dyan po titindig ang lahat ng tao sa mundong ito. Gitna. Kapag ito ay nakatindig, yan ang simula ng dimension. Yung pinaka-center, yung pinaka-vertex, kung saan ka nakatindig, yan ang pinakasimula ng sukat. At yung pinaka-diameter mo, radius mo, yan magsimula kung saan ka nakatindig. Okay. Dapat po talaga bawat sulok ng feng shui na ating pinag-aaralan ay magkaroon na ng liwanag sa inyong kaisipan. Dahil ang susunod niyan, madidevelop na kung paano ngayon makikipag-ugnayan, makikipagrelasyon ang batang ito sa kanyang kadugo, sa kanyang di kadugo, mas mataas sa kanya at sa mga nilikhang mas mababa sa kanya. Yan, kailangan matutunan yan ng bata sa panahon ng 0 hanggang 13. Kaya nga po,
Sa susunod sa February, mas malawak pa po ang ating pagdidiskusyon sa pakikipagrelasyon ng batang ito sa ibang tao at sa kanyang mga kadugo. Yan! Ito po ang mga natuklasan ko na dapat po ay inyo nang tanggapin sa inyong kaisipan. Inyo na pong suriin, inyo na pong pag-isipan. Dahil panahon na ho, sabi ko nga, nung mga nakaraang episodes ko, di ho ba nangyari ang kalamidad na Undoy sa Luzon. Tapos nagkaroon din ng kalamidad sa Visayas, kung saan lindol at bagyo. Di po ba? Ngayon, ang tanong ko, ano ang kasunod? Ayan ho, nangyari na uli ang Mindanao na. So, ibig sabihin, ang pagpapaalala nila, hindi lang po sa bansang Pilipinas na Luzon, Visayas, Mindanao, pati na po sa ibang bansa. Kaya nga, muli, binabanggit ko na po ang mensahe sa amin nung Enero, nung first Sunday na kung saan ang pagpapahiwatig, ang pagpaparamdam ng lumikha sa atin sa mga taong hindi pa rin talaga tumatalima upang baguhin ang kanilang kinagis ng sistema. Yan. Doon ho, sa mga tumulong kunyari na ginawa pang hanap buhay ang nangyaring pagpaparamdam na yun na kalamidad, doon po nyo abangan. Sa kanila naman ipaparamdam na talagang may lumikha at nagbigay ng buhay sa atin, na may nanonood sa ating mga ginagawa, dahil ito ang talagang tanghala ng buhay na kung saan dito tayo susukatin at dito tayo titimbangin sa pagganap natin ng ating gawain. Kaya gumising na po tayo, mga kaibigan. Huwag na ho tayo magbulag-bulagan. Huwag na ho nating pairalin ang piring na ibinigay sa atin ng mga Kastila. Yan ho ay piring na simbolo ng kamangmangan. Dahil inilihim nga nila sa atin ang tunay na ginampanan ng lumikha at nagbigay ng buhay dito. Nagumanap dito, natatawagin natin Kristo. Ano ang kanilang ginampanan? Yun ho ang simbolo ng piring. Kaya sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng nawawalang istorya ng 0 hanggang 13 anyos, yan ho ang katuruan na magtatanggal sa piring sa mata ng babaeng may hawak ng timbangan. At dyan po natin matutuklasan kung paano tayo makikipag-ugnayan sa kalikasan na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya ho, yan, manatili po kayong sumubaybay sapagkat talagang marami pa ho kayong matutuklasan na magbibigay ng liwanag sa inyong kaisipan. Ayan, talagang napakabilis po mga kaibigan ng oras. At dumako na po tayo sa ating extra. Kaya po nagpapasalamat po ako sa station manager ng Kakampi Online na walang iba kundi si Madam Pen Nicodemus. Siya po ang nagbukas ng pinto para po tayo ay magkaroon ng programa dito. Ganun din naman po sa aking mga produkto, sa Ultra Pure Water Purifier, sa Elmo's Whitening Soap. Yan po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng galaw-galaw. At higit sa lahat, mga kababayan, mga kaibigan na nasa ibang bansa, magsimula na po kayong tumawag para po sa ating co-production sapagkat napakaganda po talaga ng gagawin namin ito. Tunay na kami mismo ang magsasagawa ng pagtuturo kung paano ang waste segregation na matagal nang dapat ginagawa natin bilang tao. Dahil ang paramdam ng kalikasan ay talaga pong mas malala po para sa panahon ng taong 2014 na darating ito sa ating buhay. Kaya para po maiwasan yan, ang pagkakaroon ng malaking problema sa basura, ayan po, magkaisa na po tayo sa pagganap ng pag-waste segregation. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. Maraming salamat at hanggang sa muli! Galaw-galaw, ang lahat ginagalaw, at haliparot,